So, nararamdaman din natin na ayaw natin na itong tao na to baka makaabala ako sa kanya. So, may times na iniisip din natin sila. Hindi kaya feeling nila mas mabagsik para sa kanila or mas heavy ang judgment nung kakilala nila kaysa yung judgment nung taong hindi nila kakilala. Kapag nalaman ba yun, magiging less na ba ako sa kanya? Yun, natatakot tayong magbago yung pagtingin nila sa atin. This is about you. Be the master of your own life. So angkinin mo muli ang inyong oras. Let your ambition be guided by faith. That, my dear friends, is what makes a life worth living. So always pause, always ask, always wonder, what's next? Hi! Welcome once again dito sa ating palabas na What's Next with Jovid Moya. Ito po ang podcast na ina-unpack natin ang life's ups and downs. And we will remind you na hindi kayo nag-iisa sa biyahe ng buhay. Maraming salamat sa inyong lahat at the last month dumagdag ang ating mga supporters. Sana dumagdag palalo. Kaya ayain nyo na ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kamag-anak to follow us sa YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, IG at kung ano-ano pa man yan. Nandito tayo if you think that importante ang ating mga pinag-uusapan and you know someone na magbe-benefit sa ating mga usapan, lalo na sa ating mga topics on mental health, on physical health, etc. etc. My dear friends, recommend nyo lagi tayo. Alam nyo, madalas nating iniisip na ang depression. Pag-usapan natin ang depression today, no? Akala natin, madaling makita yan. Yan, laging nakahiga lang yan. Baka depressed yan. Di ba? Malungkot si ganito. Laging nakadungaw sa labas ng bintana. Depressed yan. Pero lagi natin iniisip na, makikita naman natin yan. Malakas yan. Halata yan. Ramdam ng lahat. Pero, what if yan? Yan ang what if. Paano naman ang mga taong mukhang okay sa labas? Marami tayong kilalang ganyan, di ba? Yung mga mukhang okay, di ba? Malakas, maingay, parang ako nakangiti. Pero, di ba, kahit na handa silang laging sumuporta sa iba and they appear strong, sometimes, may something sa loob, di ba? So kahit inaasahan natin sila, tinitingala natin sila, pero yung pala, may something na pinagdadaanan. No? May mga ganun mga kaibigan. And I'm sure, relate kayo dyan. Sa episode na ito, makakasama natin ang isang registered psychometrician, registered psychologist, at kilala natin siya bilang your millennial psychologist. Nagbibigay siya ng payo and tulong mental health online. Yan. Kaya sama-sama natin today pag-usapan ang isang uri ng struggle na madalas hindi napapansin. No? Para alam naman natin dito sa channel natin, gusto natin na uunawaan ng tao ang anuman ang mga invisible burdens na dinadala nila. At para ipaalala sa ating lahat na it's okay to not be okay. Mga kaibigan, let's welcome Rian Portugues! Yan! Maraming salamat. Sobrang energetic. Sobrang faithful. Kamusta? Eto. Teka, alam mo, hindi lahat ng pinagdadaanan. Sabi ko nga kanina, nakikita. So maraming salamat, nandito ka. No, pag tinanong mo ako, kamusta? Sagot ko, okay lang. Di ba ganun ang mga sagot, di ba? Yeah. So, teka, meron bang, alam mo, minsan kasi online, minsan pag nagsuscrolling tayo, nahilig ako sa doom scrolling Char lang. Anyway, last topic namin yun minsan pag nag-scrolling ka, minsan may mga tao na nagsasabi ng functional depression. Mm-hmm. My pre-med was in psych. So, I don't know kung nagbago na ba, but I don't think there was a functional depression. Is this an accurate term? Well, now, observe ko na lumalabas yung gantong term sa social media to share lang na yung mga taong may pinagdadaanan tulad ng depression, functional sila. Parang ganyan, hindi mo agad ma-identify kasi nga mukha silang okay. Di ba usually nakikita natin kapag sinabing depression? Tulad nung na-mention mo kanina na parang nakahiga lang sila, parang
wala silang gana, yung common na iniisip ng mga tao gano'n. So, lumabas ngayon itong ganitong term sa social media to share na hindi lahat ng taong may depression ay laging nakahiga, walang gana, di nakikipag-usap. May mga tao na nakangiti pa nga, maayos na maayos. Yun din iniisip nila kapag may depression ka, laging ang representation, hindi na kumakain or hindi naliligo or halatang-halata sa pisikal. Pero hindi iba-iba yung mga taong may pinagdadaanan at kung minsan, invisible siyang tingnan. Kasi nga magaling tayong mag-roleplay. So, kung titingnan, yan may mga taong nagpa-function sila sa certain areas ng life nila. Halimbawa sa trabaho, okay na okay siya, ang ganda ng performance niya. Pero pag-uwi niya, pwedeng doon na nag-a-appear yung ilan sa mga signs and symptoms ng depression. So, baka yung mga taong ito, no, ginagamit nila yung term na to para i-discuss na may mga ganun tao na hindi agad nahalata kasi functional sila kung tingnan kahit meron silang depression. Bakit madalas hindi napapansin ng mga taong ganitong may depression? Are they so good at hiding it? Well, kasi pwedeng may role dito yung social and cultural concern. Tulad ng halimbawa tayo sa Pilipinas, dahil collectivist tayo, nandito yung nahihiya tayo na mapakita yung pwedeng pakiramdam talaga natin sa mga sitwasyon. Halimbawa, nakakahiya kasi na malaman nila may problema tayo, baka maging pabigat tayo. Yan yung common kung bakit iba di rin lumalapit sa mental health professional. Nahihiya sila na makita. Bakit? Kasi sa kultura din natin, kapag nag-share ka ng mga ganong klase ng problema, pwede kang sabihan na na pwedeng sabihin nag-iinarte ka, 'di ba? Pwedeng ma-invalidate ka na gano'n. O kaya naman baka ma-perceive nila na pabigat ka, ganyan. So marami silang iniisip kaya hindi nila na-share din yan. Tsaka pinapahalagahan din nila yung connection. So may feeling din sila na pwedeng hindi man maging pabigat, ayaw naman nila na makaistorbo, pwede rin yun. So dahil nandun yung connection sa mga taong mahalaga sa kanila, yung ganung connection ayaw nila maapektuhan. May iba pa nga na dahil nga ayaw nila maapektuhan yung relationship nila, mas nagugustuhan pa nila makipag-usap sa stranger, mag-share ng nararamdaman nila. Alam mo yun, kahit mabilisan lang. May mga ganon. Maraming mga tao na hindi nila sinishare yung nafe-feel nila sa taong talagang kilalang kilala pa nila. Which is ironic, di ba? Kasi dapat kapag family mo, kapag friend mo, dapat sila yung unang nakakaalam kung ano nangyari sa atin. Hindi kaya feeling nila mas mabagsik para sa kanila or mas heavy ang judgment nung kakilala nila kaysa yung judgment ng taong hindi nila kakilala. Pwede. Kasi judgmental ang Pilipino Oo, 'di ba? Totoo din 'yun. Pwedeng sabihin mo na okay lang 'tong mga sinasabi ng ibang tao kasi di ko naman sila kilala. Pero pwede rin 'yun dahil yung judgment na maririnig nila or natatakot sila dun sa sasabihin din ng mga taong mahalaga sa kanila na kapag nalaman ba 'yun, magiging less na ba ako sa kanya? Yung natatakot tayong magbago yung pagtingin nila sa atin. Lalo pa halimbawa kung ito din, yung role ng pagiging breadwinner. What if kung yung role niya sa family, breadwinner siya? So kapag nag-share ba siya ng problema niya, yung mga members na nilulook up siya, magbabago ba yung pagtingin sa kanya? O kaya kapag breadwinner ka, tapos kailangan mag-appear ka na strong ka, kapag narinig ba nila yung problema mo, mawawalan ba sila ng hope? Kasi ikaw na nga yung pinanggagalingan ng lakas. So ang daming So itong mga strong, itong mga sinasabi mong strong and reliable people, so may possibility they're the ones carrying the most pain. Yeah, oo. Huh? Kaya nga parang meron din, kung active kayo social media, meron din kayo ma-witness na mga terms na nag-a-appear ngayon, yung curse of the capable. Na-encounter ko lang yan, hindi siya talaga scientific na term, pero somehow doon nakaka-relate yung mga tao, kaya nag-evolve yung mga terms, di ba? Pinapangalanan nila yung nararanasan nila. Yung curse of the capable, it's like, pag ikaw ay gano'n na, ikaw yung nagbibigay, May ikaw kakayahan. may kakayanan, di ba? Ikaw yung nag-a-adjust sa kanila. Yung curse nun ay pwedeng hindi maibalik sa'yo yung ganong klase ng attention, yung love, lahat ng mga binibigay mo. So, feeling niya, baka kapag i-share niya yun, wala din naman mangyari. Baka di rin naman maibalik kasi most of the time, based experience mo, ikaw naman lagi yung nag-a-adjust. So, maraming mga factors kung bakit may mga tao na hindi sila nag-share nung kanilang nararamdaman dahil doon sa mga nag-i-interplay na yon sa history na naranasan nila based doon sa nag-open up sila, pwede din sa role nila, pwede din sa iniisip ng ibang tao. Marami, no? Kaya ang complicated pag tao yung pinag-uusapan. Correct. Oo, pag madali lang pag-intindihin ng tao, napaka-boring ng mundo. Oo nga naman, oo. Pero alam mo, ang Filipinos, 'di ba, sabi nga si Rizal ba yun? O somebody said, Filipinos are like the Molave. 'Di ba? Parang resilient, 'di ba? 'Yun ang kultura natin Lagi tayong bumabangon.
And we are a country of smiles, di ba? Kahit na bumabagyo na, bumabaha na, nagtitiktok pa. May ganun eh. Oo. Di ba? So, paano, ito ba ay nakaka-apekto sa perception nila sa kanilang health condition? Are they downplaying their own, ano lang ito, napagod lang siguro. May ganun eh. Oo. Is this a bad thing? Kasi dina-downplay mo yung talagang simptomas mo. Medyo mahirap ma-identify kung dina-downplay ba ng isang tao yung nararamdaman niya kasi di naman natin na-observe yun. Pero siguro, invitation ko dun sa mga nakikinig sa atin na paano ba natin malalaman kung dina-downplay na natin yung emotion natin? Kasi ang ganda nang na-mention mo na pag mga Pilipino may pinagdadaanan, gumagawa pa ng mga nakakatuwang na bagay, which is normal yun na response natin, knowing na sobrang dami ng problema na pinagdadaanan natin. So, isa sa mga ginagawa natin ay humor, di ba? Okay naman yun, may humor tayo, tapos may times pinapagaan natin. At certain point, okay lang siya. Pero you have to notice yung mismong experiences mo. Kung most of the time, lagi bang dinadaan mo sa nakakatuwang bagay? O kaya naman, dinideny mo na minsan yung mga nararanasan mo. Okay lang ako. Ilang beses mo sinasabing okay ka lang, pero nararamdaman mo sa emotions mo, di ba? Sa mga iniisip mo, minsan hindi ka na makatulog, di ba? Paulit-ulit na ba siya? So, kailangan mong tingnan kung okay ka ba talaga o kailangan mo nang ma-recognize itong mga paulit-ulit na iniisip mo tapos nararamdaman mo sa sarili mo. Kasi at some point, kailangan natin siyang ma-recognize para ma-address din natin siya. So, itong, nabanggit mo na yung okay lang ako. No? So, ito yung okay lang ako mentality. Hindi kaya ito ang root ng problema, yung okay lang ako mentality. Yung kapag tinanong ka, okay ka lang ba? Okay lang ako. Okay lang ako. Di ba? Ganun eh. Oo. Is this a way to deny or escape? Nasa denial mode ba tayo? Yep, yung ganung klaseng sagot, pwedeng default answer natin at some point kasi pwedeng tinetest ng isang tao yung itong tao nakausap niya kung safe space ba. Kasi syempre hindi rin naman tayo yung type of person na agad-agad mag-open up, especially kapag hindi naman tayo close dun sa isang tao. So, depende kung sino yung tatanong kung kumusta ka kasi, pero commonly, na-encounter nga natin yung okay lang as a form of response na, ayun, para lang sabihin kung ano yung state mo na, para hindi ka makabother ng mga taong nasa harap mo. So, pwedeng normal Kakalito response. kasi okay lang na yan. Oo, masyado siyang vague. Na-examine sa ospital, sa clinic, di ba? May pumunta na doon. So, how are you today? Okay lang. Ba't ka ba't ka nandito sa clinic? Okay lang pala. Imbis na sabihin diretso na, ito pong nararamdaman ko, itong ganito, di ba? So, Common talaga sa atin kasi yung gano'n na, ayaw natin, gusto natin pinapagaan yung nararamdaman nung taong nasa harap natin. Kasi, kasama na rin kasi yung, di ba, yung sinasabi nating kapwa, di ba, yung shared na nararanasan, shared identity or shared experience, may ganyan tayo. So, nararamdaman din natin na ayaw natin na, itong tao na to baka makaabala ako sa kanya. So, may times na iniisip din natin sila, yung kapakanan nila. Kaya minsan nahihiya din tayo mag-open up kaagad. So, medyo, siguro invitation to sa lahat din ng mga nakikinig na kapag nagtanong tayo na kamusta ka, so sinabi niya okay lang, sugsugan mo kagad ng another question na, yung totoo, kamusta ka talaga? So, minsan doon lalabas yung talagang nafe-feel niya, kumusta nga ba talaga ako? Kasi naging default answer na nga natin siya na, okay lang ako. parang ano yun eh, kumain ka na, gutom ka ba? Ano mo sagot? Parang, Okay lang, busog pa ako. parang ganun eh, di ba? Di ba? Pero gutom na siya. Iya lang siya magsabi, di ba? So, usually kapag gano'n, no, feeling ko maganda rin na gawin natin, yung pag nag-ask ka, baka maganda may support. Katulad ng, kumain ka na ba? So, siguro instead of, kumain ka na ba? Uy, may pagkain ako, oh. Nandun na yung action. Yun. Inaabot mo na. Kasi, marami sa atin mahiyain. Dahil sineset natin yung boundaries din natin, yung space natin na ayaw mo makaabala nga, makaano sa kanila. So, pero pag binubuksan mo na, nandun na yung action na, uy, nga ba na may pagkain ako. Di ba? So, pwede siyang kumuha. Minsan sinasagot ako na sakto lang. Ano yun? Ano yung sabihin? Di ba? Pero teka, we live in Metro Manila. So, Yeah. napaka-dense, no? About maybe more than 10% or baka 20% pa nga, anywhere, ng population ng Pilipinas nasa Metro Manila. Ito bang environment natin na we're jam-packed, ang dami nating tao, yung density ng population, tsaka syempre yung, city woes, iba yung city woes di ba? May traffic, may ganito, di ba? Mataas ang standard, ang cost of living, so on and so forth. So,
sa tingin mo ba ito nakakaapekto dahil you're living in close proximity with everyone else, especially sometimes many of our people work in buildings, in offices where there's a lot of people. So nakakahawa ba yung sabi natin negative vibes, yung mga emotions, ito bang mga ito nagiging factor din? Yung ganitong klase kung nakakahawa, syempre malinaw ang ang mental health disorders ay hindi siya nakakahawa ng basta-basta, no? Siguro yung question is like more of parang mood contagion kasi sa organizational behavior, meron tinatawag na mood contagion wherein halimbawa yung sa mga studies lumalabas na kapag meron tayong negative experience or negative particularly emotions, mas mabilis siya na spill over o kaya kumalat, maging contagious dun sa mga tao sa paligid natin. So, mas na-absorb natin yung mga negativity kaagad. So, pero sana hindi naman yun yung maging basis natin para laging mag-think positive lang. Kasi it's also important to recognize na at some point, okay lang naman din na okay kung may negative ka naririnig o kaya may negative ka nakikita, recognize mo pa rin siya. Pero totoo yung na-mention mo na may impact. Pwede yun na naapektuhan tayo ng paligid natin, lalo pa kapag negative yung mga naririnig natin tsaka mga nangyayari. Parang hikab yan pag humikab ako, hihikab Yeah. lahat Ganun lang yun di ba? Contagious. So, pero teka, what I wanna understand also is that how will people identify na maybe ito yung pinag-uusapan nila sa podcast na ito? Ano ba ang mga major, kumbaga, red flags para sabihin, teka, ako yata yan? Na meron silang pinagdadaanan. Correct. Na maaaring sila yun. Nakaka-apekto na sa kanila na yung sabi nga natin, tinatago na nila, dina-downplay nila, pero dine-deny nila. So what would these red flags be? Oo. So yung red flags na pwede nilang ma-identify kung madalas dine-deny mo o kaya naman kinikibit-balikat mo yung sarili mo experience kapag most of the time, lagi mong inuuna yung, wala mang masama na inuuna natin yung iba at saka yung mga mahal natin sa buhay. Pero kung lagi na lang nararamdaman mo sa sarili mo na ikaw yung napapagod, halos wala ka ng pahinga, tapos lagi na lang na nako-compromise yung well-being mo para sa kanila, diba? Maganda na mag-take ka ng pause and tingnan mo din kung kailan mo ba bibigyan ng panahon yung sarili. So dahil umaasa yung iba sa'yo, lalong kumbaga bumibigat yung ngiti mo. Ganun ba? Is that what you're saying? Kasi siyempre napapagod ka na as you were saying. Oo. So, kailangan din nilang i-consider yung mga pangangailangan din nila kung ano ba yung, di ba, yung sa schedule mo na lang, i-check mo, di ba? Sa schedule mo, parang most of the time, saan mo ba nasispend yung energy mo? So, bukod sa trabaho, saan pa ba siya pumupunta? Meron ba dun sa schedule mo na naka-pinpoint para sa sarili mo? Doon pa lang makikita mo na parang wala akong kino-consider tungkol sa sarili ko or hindi ako nagkakaroon ng me time kahit papaano. So, kaya mapapansin mo, no wonder, wala ka masyadong pahinga. No wonder, lagi kang pagod. So, it's also important na, ano kaya po pwede kong gawin para mas mabawasan tong nararamdaman ko na hindi ko rin naman nararamdaman na mag-isa ako. Kasi kung nakakaramdam ka din ngayon na mag-isa ka, magandang tanongin mo sa sarili mo, paano mong nararamdaman na mag-isa ka knowing na may mga tao sa paligid mo? 'Di ba? So, ano kaya yung mga factor kung bakit nafe-feel mo na mag-isa ka kahit nandyan sila? Dahil ba nahihiya ka bang mag-open up? Or natatakot ka bang ma-judge? Sino kaya yung mga tao na feeling mo pwedeng maging safe space mo? Baka pwede mo silang i-try na kausapin. So, yung gano'n na mga reflective questions na pwede niyong magamit para kahit papaano mapagaan yung nararamdaman ninyo. Tapos meron na kagad kayong pwedeng gawin. So, kapag nakapag-reflect kayo doon, sana magawa niyo yan. So, walang masama na makipagkwentuhan sa'yo. Oo. To ask help. Diba? Sometimes, outlet lang naman ang kailangan minsan Pag naisabi mo na, minsan you feel better na Oo. Tama ba yun? Yeah, nakakatulong naman siya. Pero at certain point, sana, bukod sa nag-open up kayo, meron din kayong mga activities na ginagawa para sa sarili. Sabi ko nga kasi lagi natin sinasabi self-care strategies, ganyan. Pero, paano ba talaga siya ginagawa? Minsan overwhelming din kapag nagsiset kayo ng napakadaming mga parang goals na gusto mong magawa for yourself, na overwhelm ka na, di mo na tuloy nagawa. So, maganda na wag mong bibiglain. Ano lang yung realistic? Ang tawag natin doon, micro goals. Parang hindi siya nakakabigla. Maliliit na mga steps na ginagawa mo for yourself, di ba? Na nakakagaan, para kahit papaano nararamdaman mong nare-recharge ka, nakakapag-recover ka. So, hindi naman
necessarily self-care, gagastos ka, pupunta ka sa magandang lugar, kakain ka sa masarap na restaurant. Pwede rin yung sabi mo kanina, makipag-usap. Pero these are cathartic Oo. activities. Yes. Yung shopping, maganyan. But not everybody's capable of that. Yeah. May mga tao na ang naging outlet nila is like overeating, for example. Hindi naman necessarily mamahaling restaurant. But they tend to gain weight. Some people who are, di ba? Kasi yun ang outlet nila. They have to, di ba? They want the feel-good hormones to flow. Kasi hinahabol nila yun di ba? Oo. And some of them get addicted to substances. Some of them get addicted to gambling, for example. Because may mga moments na it makes you feel good. Yung moment na yun, nagtumaas yung mga feel-good hormones mo, hinahabol mo lagi yun and it becomes an addiction. So, ano ang dapat nilang i-watch out? Should they tell themselves na, kasi sasabihin nila, hindi, minsan lang ito Kasi makita nila, 300 pounds na pala sila. Mamaya pala yung buong sahod nila na itaya na dun sa cellphone game. Alam mo yung ganon. So, my question is, ano bang most people don't recognize this Oo. Hindi, ano lang to, minsan lang to. Yung minsan na yan, hindi nila alam, they're spending so much time. How do we deal with these things? Or should we instead, maybe our audience says, uy, ganyan na nangyayari sa mama ko Or di ba? Or ganyan nangyayari sa kuya ko Maybe kung ibang tao nakakapansin, you think it's about time na yung intervention manggaling sa mga kasama nila dun sa bahay? Pwede din naman yon na magkaroon ng ganung intervention. Siguro dun tayo start muna sa mga taong paano mag-i-intervene, di ba? And at the same time, paano dun sa isang tao na mawa-watch out niya yung sarili niya. Siguro dun sa mga taong may mga na-observe na family members na po pwedeng hindi nila napapansin na nagiging masama na yung ginagawa nila sa sarili o kaya dun sa kung ano man, like gambling o ano man, para hindi rin sila maging defensive, tapos pakinggan ka nila dun sa sinishare mo. Maganda na kung i-communicate mo to from a place of talagang concern, tapos hindi yung Hindi galit yung, hindi parang galit, oo. Kasi kapag ganun siya, parang galit kagad. Uy, ikaw talaga, ganyan ka ng ganyan. So, hindi ka nila papakinggan Pero, kung sasabihin mo na, alam mo, napapansin ko these days. Hindi ko alam kung napapansin mo Siyempre, concern lang ako sa'yo. Parang napapadalas na yung ganon. Hindi yung nanggagaling dun sa tone na parang mas tinataasan mo ng boses or mas galit. Kasi mas hindi sila makikinig. correct. And maganda din na tinatanong mo din sila, so ano ba nangyayari? Bakit ka ba masyadong, lalo na sa mga Gen Zs na na nagsi-cellphone, nagdo-doom scrolling kasi iba sabihin yan, kaka-computer mo. Pero hindi natin nare-realize na kaya siguro sila nagsi-cellphone kasi yun lang yung available outlet na meron sila na mabilis nilang mahugot. 'Di ba? At yun lang yung dun lang sila nag-focus kasi yun yung pinakamadali sa kanila na makapag-cope. So, kaya minsan tayo nagdo-doom scroll o gumagamit ng social media ng mas madalas, 'di ba? Kasi baka walang mga tao na napapakinggan tayo kasi kahit nandiyan naman sila sa face-to-face, ina-invalidate lang tayo. So, pumupunta sila sa social media, nag-share ng mga anonymous posts, ng mga insights, ng mga feelings sila sa mga strangers. So, going back, ganun siya. Feeling ko maganda i-communicate sa mas maayos na paraan para mas mapakinggan ka. Para naman dun sa mga tao na ma-identify nila kung lumalala na ba yung sitwasyon nila, yun yung malungkot kasi minsan kapag malala na saka mo palang manonotice. So this 2026, maganda na i-process natin kagad yung mga nangyari sa atin, no? I-increase natin yung ating awareness dun sa ginagawa natin. So, maganda monitor din natin yung sarili natin. Pwede tayo magkaroon ng journal. Kung hindi man journal na nagsusulat ka ng sobrang haba, at least yung parang meron kang tracking o yung parang meron namang mga app na available ngayon This is parang, me. yung My daily life. Oo, yung may mga app lang kasi may mga available na mobile tracker. Meron na. Mood tracker or track. Yung Ang parang dami lahat na lang. talagang May apps, mga color coded na na today ang feeling mo, kuwari feel good ka. So yellow kunwari yung color doon, nandun siya. So maganda na tina-track mo din siya, yung mga activities mo, gaano ka katagal nagsa-cellphone, yung mga cellphones natin, yung mga social media apps, may mga features yan na po pwede mong ma-monitor kung how long ka nang gumagamit ng social media. Ako particularly, sobrang active ko social media pero na-lesson ko siya dahil dun sa ganong klaseng feature. So, importante yung monitoring nung ginagawa. So, monitor mo rin yung sarili mo. So, Yeah. last year, mas active ako last year. So, ina-expect ko na this year, mas magiging productive ako. And when I say productive, hindi ibig sabihin na sobrang
dami kong ginagawa. Hindi siya gano'n. Kasama ng productivity ko na target ay how many times akong nag-self-care, nag-slow down, yung mga ginagawa ko talaga na hindi ako laging mabilisan. So, yon importante na meron tayong tina-track, importante na chine-check din natin yung mga activities natin. And at the same time, nire-revisit din natin yung mga bagay at ina-evaluate natin kung tama ba 'tong pagkaka-perceive ko sa mga ganitong bagay. Kasi nakakaapekto yun sa kung paano din natin dine-design yung pang-araw-araw natin. Dati kasi nung mas bata ako, feeling ko productive ka kapag yung calendar mo lahat yan may laman. So, Actually, maraming tao kung kasama, ganyan pa rin. Feeling nila Ganun. productive sila pag maraming laman. oo. So, ang ginawa Oo. ko nung last year, sabi ko nga kailangan i-increase yung awareness tapos i-increase yung ano ko, yung aking sarili na, ano ba talaga definition ko ng productivity. So, minake sure ko na yung design nung calendar ko, may kasama talaga siya na self-care. Tapos may mga slowdown ako. Pag morning, mas nagso-slow down ako. Mini-make sure ko na talagang mas maayos yung ginagawa ko. So, I think yun yung magandang gawin ng mga tao din na slowly, kung kaya nila, i-monitor nila yung ginagawa nila, i-raise nila yung awareness nila dun sa mga certain things kung tama ba 'tong tinitingnan ko sa itsura ng success, sa itsura ng productivity? Hmm. Ano ba yung tingin ko sa buhay na meron ako? Tama ba 'to? Ito ba talaga yung para sa akin? Kasi mamaya fini-fit mo lang yung sarili mo dun sa perception or expectation ng iba. Kaya pala, hindi ako nakakaramdam ng saya, ganyan. Kasi fino-fulfill mo expectations ng iba, pero sa sarili mo, paano ba? 'Di ba? So, importante na may awareness tayo dun sa mga ginagawa natin, sa expectations natin, sa goals natin, ano yung mga kaya lang natin gawin, kaya lang natin kontrolin, etc. So, ayun. Yun. Ihiramin na natin yung functional depression na term. So, kumpara sa ibang generation ba, sa tingin mo ba, ang Gen Z mas prone dito? Nakakaapekto ba to dahil ngayon, unstable ang job market, hindi ba? May financial anxiety pa. Di ba? Ang daming nating mga needs. So, kung meron bang impact yung mga nangyayari ngayon, kung yung Gen Z ba ay mas prone sa mental health problem, like yung mga na-mention yung kanina. So, very interesting yun. Lagi din na tinatanong sa akin yun kung ang mga Gen Z ba mas depressed talaga ngayon kumpara sa mga older generations, millennials, Gen X, etc. Pupuwede kasing ano yun, maraming factors kung bakit nagmumukha silang mas may mental health problem ngayon kumpara dun sa mga previous generation. Kasi maganda rin aminin natin na nanggaling sa older generation na may contribution tayo kung bakit sila ganyan. Kasi 'di ba, sino ba nagpalaki sa kanila, 'di ba tayo? So importante na Correct. i-recognize natin na meron tayong role kung bakit mas prone sila sa pag-develop ng mental health problem. Kasama na dito yung halimbawa, socio-economic concern din siya. Mas maraming mga problema yung bansa ngayon, mas marami tayong kinakaharap na yung mga issue sa may economic crisis, kawalan ng trabaho, may corruption pang nagaganap. Existential crisis pa. Oo, nagkakaroon pa sa existential crisis. Ang dami nilang kailangan i-catch up. So, kung titingnan din yung background ng mga Gen Z, sila yung nakaranas ng kailangan mas extended yung education nila, 'di ba, compared sa mga previous generation. After ng 4th year, college ka na dapat, tapos pagka-college mo, makahanap ka na ng trabaho. Pero umabot sila sa K-12. Tapos medyo hindi pa sila sunerte kasi nakaranas din sila ng pandemic. So, sa dami ng feeling na, ano ba yan? Gagraduate na lang, parang tumatagal pa siya. Tapos, ang dami pang nangyayari. So, di mo na alam kung anong gagawin mo. So, yung mga ganong klase ng problema, sabayan pa kung may problem sila sa bahay nila, issue na kailangan mong mag-keep up sa mga nakikita mo sa social media. Siyempre, at some point, medyo may inggit ka, buti pa sila, bakit ako ganito? Yung lahat ng yun, nagko-contribute dun sa mental health nila or sa well-being nila kung bakit di sila naging okay. Sabayan din kung bakit mas mataas yung record na meron silang mga mental health concerns kasi ito yung generation na mas vocal sa nafe-feel nila. Compared sa mga previous generation na nawawala or namamatay na lang sila ng dahil sa suicide nang hindi nalalaman ng iba kasi hindi naman nare-report talaga. So, meron din impact yung promotional awareness ng mental health kung bakit sila mas open to talk about their feelings. So, syempre kapag naging open ka, nare-record yon na sasama yun sa mismong statistics. Kaya makikita natin na, okay, mas mataas yung level of or yung number of mental health problem ngayon compared sa mga previous generation. So, pwede yun yung mga role na yun. Ang dami, 'di ba?
So, yeah, sana nasagot ko siya. Yeah. In other countries, sometimes they go to their therapist not for anything else para lang makipagkwentuhan to just Diba? let out the stress and everything else. Kasi sa atin, parang feeling natin pag in-acknowledge natin na may problema tayo, Mahina tayo. mahina tayo. Pero sometimes may guilt din. Oo. Parang kasalanan ko kaya to? Parang ganon di ba? So, how can we start, advice mo sa kanila, how can we start acknowledging our struggles? Na wala yung guilt, wala yung, or ma-mitigate yung guilt, or ma-mitigate yung hiya, or whatever other negative, Yeah, mahirap yun, kasi kung hindi mo siya nakasanayan, kailangan talaga siya ng constant practice para ma-recognize at ma-feel mo talaga siya. At first, kapag susubukan mo siyang i-recognize, nandun yung feeling na ang awkward. Kasi dahil hindi ka nga sanay na makita mo or parang kapag mag-open up ka, parang feeling mo ang cheesy, alam mo yun, parang ang drama or ang arte. parang needy mo. O ang needy ko or ang clingy ko, ayoko makita parang ano siya, ang drama ko. May mga ganyan. So yung ma-recognize mo na part yun ng process, okay lang yun. So kaya kung saan ka lang halimbawa sanay or saan mo lang kayang simulan, kung paano ka mag-open up, kahit ano lang, meron tayong tinatawag na cautious vulnerability, 'di ba? Like, pinipili mo kung kanino ka lang mas komportable. Hindi naman sa buong pamilya na i-a-announce mo na may problema ka. Sino ba muna yung mga tao na feeling mo maiintindihan ka na hindi mo kailangan i-over-explain yung sarili mo o kaya sa kaibigan mo. So, kung dun ka muna magsa-start, paunti-unti sa mga tao na pa-practice mo, at the same time ikaw din sa personal mo, hindi mo man ma-open up agad sa mga tao sa paligid mo, gino-journal mo, sinusulat mo yung thoughts mo, kasi napa-practice ka kung paano mo kino-communicate, pag nagsusulat ka. Plus, na-organize mo din yung thoughts mo, ganito pala yung iniisip ko, ganito na pala yung nararamdaman ko. Free flow siya kapag nasimulan mo siyang isulat. So, importante yun na ganun. Sinusulat mo siya para kahit papaano naintindihan mo kung paano ma-organize. And then at the same time, nakakatulong din yun para may form of release. And pwede din para mas ma-practice ka pa further, meron kang kinakausap na safe space. Doon talaga siya nagsa-start. And then eventually, nagbabranch out na yun sa iba pang mga bagay na nagiging komportable ka Kung paano ka mag-open up, kung paano siya mas magiging madali or smooth sa iba. And at the same time, kapag yung taong nakakausap mo talaga marunong mag-validate, nagkakaroon din ng confidence na, okay, tama yung ginagawa ko. So, eventually, kapag komportable ka na din, na-expand mo pa sa ibang tao. So, nakakapag-open up ka na din sa iba, slowly. Kapag nabibuild na din yung confidence at saka yung trust na, tama yung ginagawa ko, na-develop na siya. Saka tayo nag-e-expand doon. So, doon ka muna sa pinakakaya mo. I-journal mo muna. Pili ka ng mga taong mapapakinggan ka. Kahit yun lang muna. Yun, doon tayo nag-uumpisa. Yan mga kaibigan, ang pag-uumpisa ng tinatawag na cognitive behavioral therapy. Do it on your own, we will guide you. Parang ganun na yun, di ba? Malapit-lapit na din daw. Pero Lapit-lapit na. Parang yun ang beginnings. Oo, pero laging ganun, mag-start tayo sa maliliit lang para hindi siya overwhelming. So, may participation ba dito ang pamilya? Yeah, oo. Siyempre sana yung mga family na nakikinig. Mm. Ngayon, 'di ba? Dahil nakikita natin, mahirap pala mag-open up. Mahiya pala yun. Kahit sila magandang i-question nila sarili nila, ikaw ba may problema? Kaya mo din ba mag-open up sa family mo or sa ibang tao? Kasi kung ikaw may ganun kang feeling, more likely ganun din yung family members mo, baka nahihiya din sila. So, anong gagawin natin? Kailangan natin maging safe space. So, pag sinabi natin safe space, kapag may tao mag-open up, 'di ba? Family member, anak mo, asawa mo, papakinggan mo lang. So, pakinggan mo lang siya muna, tapos tignan mo kung saan siya nanggagaling. Then from there, saka ka mag-ask ng question, kesa mag-judge. Kasi yung automatic din response ng ibang mga Pilipino after may magsabi ng problema, parang nandun yung pakiramdam natin na trabaho natin na bigyan kagad ng solusyon yung problema nila. Not knowing na may mga Filipinos or mga tao na share lang sila ng problema nila for the sake of gusto nila ma-release at mapakinggan. Not necessarily na bibigyan mo ko ng advice or isosolve mo yung problem ko. Gusto ko na makita mo ko bilang tao. At nagiging vulnerable ako ngayon sa'yo. So, hayaan natin na mag-explain sila or mag-share lang sila ng thoughts nila, maging tao lang sila nang hindi sila ini-invalidate or nandun yung need na i-advise mo siya or isolve mo yung problem niya. So, iwasan natin yung mga bagay na yun para mas maging safe space din tayo. At the same time, maganda nag-assign ng question. Na halimbawa, okay, knowing na ganyan, paano pa kita mas matutulungan? Pwede rin ganun. So, instead na magkaroon ng judgment, mag-ask ng question, mas makinig, 'di ba? Tapos, pwede rin tayong mag-offer pa ng ibang mga kaya nating may offer nang hindi nila nararamdaman na binabypass natin yung kanilang boundaries.
Yun. Okay yan. Pero may mga tao naman na, yan ang family, di ba? May mga Oo. tao naman na I think beyond the family na. They need professional help. Mm-mm. Siyempre, ang iisipin niyan, gastos. Oo. Di ba? Kasi ilan lang naman ang nasa clinical setting, di ba? Na registered na psychologist, di ba? So, dahil select few pa lang yan, medyo sometimes mataas pa yung hourly rate. Oo. So, how do we encourage those who need professional help? Pag ganun, ano ang pwede natin gawin? What are ang options ba? Watch your vlog? Ganun ba yun? Ano ba? I mean, there must be something we can do for them that are not only, sometimes afraid sila dahil internally, pero sometimes iniisip din nila yung kakapasidad nila to maintain that professional help, yung therapy. Since professional help yung pinag-usapan natin at gastos yung inisip natin, kung estudyante ka, yung professional help na pwede mong puntahan, no? Or mental health professional pwede mong puntahan, student ka, pwede ka pumunta sa guidance counselor kasi Yo. professional ano din siya, di ba? Professional din siya pagdating sa mental health. Mag-open up ka ng problem sa kanya, humingi ka din sa academic workloads mo, performance, etc. Pwede ka mag-share sa kanya. And at the same time, pwedeng mag-offer din ng referral yung guidance counselor ninyo wherein makikita niya kung ano yung affordable or ano yung kaya mo. Baka mai-refer ka din sa kakilala niya na mas matulungan ka din. So, pwede din yun. In terms of mental health din na labas din dun sa eskwelahan, sa mga trabaho ngayon, marami na din na mga EAP or yung tinatawag na Employee Assistance Program wherein nag-offer ng mental health services, yung mga human resources. Meron silang mga in-house psychologist o kaya naman ina-outsource ng mga psychologist para mag-provide ng psychological services sa company nila. Baka hindi nila alam. Hindi lang kasi masyadong na-announce or masyado silang busy, hindi na nakita yung announcement. So, it's time na i-ask din yung HR ninyo, baka meron kayong available na psychological services. Sagot naman ng kumpanya yun. Yun. Or baka kasama doon sa insurance Oo, kasama sa package, sa health health card nila. So, pwede rin yun. Kung wala naman, sa LGU, may mga LGU or yung mga local government unit, nag-offer ng mga mental health services na hindi nila Napakakonte. Ang daming LGU hindi nila Oo. ma-pronounce yung word na mental health. Di ba? Yun lang. So, pero try pa rin nila na tingnan sa sa barangay. Baka may mga nag-o-offer din kasi ng mental health services na hindi nila alam. Yun nga lang, mga limited lang siya. Kung sakaling hindi pa rin, pwede sila magpunta muna sa mga hotline crisis for now. Kung kailangan nila ng agarang psychosocial support, hindi man siya therapy pero kahit papaano makakatulong yun para mabawasan yung nararamdaman nilang problema. So, kung problem ay rate, yun yung mga pwedeng options na pwede nating subukan for now. Yan, mga kaibigan. So, you can seek professional help. Maraming avenues, di ba? Maraming options. Pero maiba ako ng konti. Naniniwala ka ba dun sa sinasabing, may statement that you are not your diagnosis? Naniniwala ka ba ron? Oo naman, na you are more than dun sa diagnosis mo kasi at the end of the day, kapag naalagaan naman natin yung well-being natin, hindi mo naman na mararamdaman kahit papano. Although may mafe-feel ka pa din na at some point po pwedeng magkaroon ng relapse, pero kapag inaalagaan mo yung sarili mo, meron kang support system, maayos yung lifestyle mo, eventually mafe-feel mo na bumabalik ka na ulit sa sarili mo. At the same time, yung diagnosis na yon parang lang siya, ginamit na label para maunawaan kung paano mo ma-overcome yung mga signs and symptoms na naramdaman mo before. Kasi yun lang naman yung goal ng mismo mga diagnosis. So, hindi linear ang mental health? Oo, hindi talaga siya linear. Meron kang opportunity na, syempre, maging okay. May times nga lang magkakaroon ng relapse. So, is it okay to say na you are your diagnosis now, but not tomorrow? Ganun ba yun? Pero sana mas i-keep in mind natin na hindi pa rin siya parang punishment or parang panghabang buhay na label sa atin. You know what? That's one thing I keep telling people. No? Your diagnosis is not a punishment. Oo. Diba? Like for example, like in my clinic, yung Courage Care Clinic, we have people that go for testing. Some people are afraid to get tested, pero mas maganda na yung nalalaman mo, Totoo. 'di ba? Kesa yung naguhula ka and later it's too late. 'Di ba? May mga too late kaya may mga namamatay eh. But you know what? Mental health is the same thing. Seek help because the earlier, mas maganda. Kasi pag lumala yan, it will also affect your physical health. Totoo yan. And it may even affect your life. Kaya may mga nagka-suicide eh. Totoo yun. Hindi ba? So yung mental health nyo, do not be afraid to seek help. Kasi kasama in the long run,
Pag pinabukas mo ng pinabukas yan, sometimes hanggang dito na yung tubig. Yung nandito pa yung tubig, ayaw mong gawa ng paraan eh. Mamaya nasa liig na pala, konti na lang ang nahihinga mo. Yeah. So maganda na preventive talaga. Yun naman yung approach parate. Preventive than curative yung approach. So kaya maganda din i-keep in mind. Totoo yun, hindi punishment ang labels na yan, yung mga diagnosis na yan. Lagi ko din sinasabi yun sa mga patient ko kapag may mga concerns, lalo pa kapag medyo, kasi kailangan ingatan mo din pag nabigyan ng diagnosis, kailangan mapaliwanag sa kanila na itong mga diagnosis na to, ang goal nito, para ma-identify natin yung mismong mga signs and symptoms. Pinapangalanan natin siya kasi kailangan natin malaman kung ano yung nangyayari sa'yo. Pero after natin malaman yon, ito pala yung signs and symptoms na to, edi alam na natin kung ano yung treatment and intervention, alam mo na kung paano siya ma-overcome. Pinapangalanan natin yung karanasan para alam natin para ma-overcome, hindi para maging identity siya. Tsaka ma-identify yung underlying conditions. Yung ano yung nag-cause. Oo. Saan nagsimula. Oo. Kaya ito yung symptoms mo dahil may ganito. Oo. May ganun yun di ba? Oo. Kaya after mong malaman, nandun na siya sa consciousness mo, naging aware ka na, alam na natin kung paano siya ma-overcome. Kasi ayaw natin na umabot sa point na magiging identity mo siya. Binibitawan dapat yan. Napangalanan lang natin yan for the sake of alam natin kung paano siya masolusyonan. Ganon. Ayos. Okay, sa episode na to, nakita natin na hindi lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay ay nakikita sa panglabas na anyo. Maraming tao ang tahimik na nagdadala ng bigat, and kadalasan sila pa nga yung inaasahan natin sa pamilya o sa trabaho, yung may mga leadership roles o yung mga alpha dog roles, di ba? Pero tandaan natin, okay lang na hindi tayo okay. But we have to recognize it. We have to accept it para naman meron tayong mga interventions na magagawa. Ang pagiging matatag ay hindi palaging nangangahulugan na immune tayo sa problema, na immune tayo sa depression, na immune tayo sa hurt. Tayo po ay tao. Lahat ng tao ay predisposed to emotional distress, di ba? To mental distress. So habang buhay tayo, mga kaibigan, remember, tao rin tayo. We are human beings and we are prone to human problems, di ba? So maraming salamat, Rian Portugues. Yan, at alam ko busy ka and ikaw ay nakapagbigay ng oras sa atin to share your insights dahil marami tayong nanonood dyan na baka masabi, ay, parang ako yata yan. O, di ba? Maganda yung may ganun nakapagbukas tayo ng, kumbaga, avenue for them to self-analyze, para sa introspect. Yeah. Di ba? So, ano ba ang iyong parting message para sa ating mga kaibigan? Gusto ko lang isipin na to parate na walang duda, ikaw ay mahalaga. Kasi para ma-feel mo yung sarili mo na, nga naman, mahalaga ako. So, dapat Bawat natin. isa mahalaga. Totoo. Kaya dahil doon, dapat lagi natin inaalagaan yung sarili natin. O isa kanila matatagpuan, I'm sure they wanna say, ay, nakot, paano ba makontak si Rian? O pwede na lang nila i-follow yung mismong mga social media platforms, yung Your Millennial Psychologist sa Facebook page. Facebook. O tapos sa YouTube, may mga, din ako contents ako na very personal sa feeling ko makaka-relate sila, paano alagaan yung mental health, paano pag breadwinner ka, paano kapag ang bahay hindi safe space. May mga ganun ako mga parang situational na sinasagot natin siya. And pwede din sila mag-comment dun para, mabigyan din sila ng help pagdating doon. Pero yun, pwede rin na i-follow yung TikTok account ko at Your Millennial Psych or Your Millennial Psychologist. Lalabas naman din ako doon. So, nasa Instagram ako, TikTok, YouTube, tsaka sa Facebook. So, yun. Ikaw nagmamanage yan, bawat isa. Oo, tsaka kaya naman Marami rin ako social media, pero pag hindi sila nagpindot, di ko alam kung anong pipindutin dun. Siguro yung kapag medyo millennial, medyo kaya-kaya pa. yun. Okay, habang nagpapatuloy tayo sa ating buhay, mga kaibigan, mahalaga na bigyan natin ang ating sarili ng compassion. Okay? Compassion. At alalahanin natin na pwede tayong humingi ng tulong. Kaya alam nyo na kung saan ang social media ni Rian. Yan, okay? Ang unang hakbang sa healing ay ang kilalanin at tanggapin ang nararamdaman natin. Kahit gaano man ito kahirap, kahit gaano man ito sa tingin nyo, baka makabawas sa inyong pagkatao. Kilalanin nyo muna, huwag tayong magsinungaling sa ating sarili. Let us not deny ourselves. In fact,
Listen to your body. Listen to your brain. Listen to what you feel. 'Di ba? Sa bawat ngiti na dala natin sa mundo, tandaan, may karapatan tayong huminga. Kailangan nating magpahinga. At higit sa lahat, alagaan natin ang ating sarili. Para nang sa ganun, pagpatuloy pa nating alagaan ang ibang tao. Mahirap po alagaan ang ibang tao pag kayo po ang nagkasakit. Kaya mabuti na yung maaga pa lang, nare-realize nyo na that something's wrong. Para mapangalagaan natin and mabago natin para maging mas healthy kayo mentally, diba? Emotionally, physically. Kaya sa bagong taon, gawin nating layunin, ito pong 2026, ang makita at pahalagahan ang ating sarili. Because we matter. Dahil sa dulo ng araw, at the end of the day, karapat dapat tayo maging mabuti sa ating sarili. Self-love, mga kaibigan, is the key there. Love ourselves. Tulad ng pagiging mabuti natin sa iba, kailangan mabuti rin tayo sa sarili natin. So, subscribe and follow YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, IG. Pareho lang kayo. Yun. Okay? Always pause. Always ask. Always wonder, what's next? This is Crossroads Media.